Paano kung sinabi ko sa'yo na sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Olympics, hindi pera ang magiging hadlang para makasaksi ng kasaysayan? Isang pangako ang binitiwan sa Los Angeles, isang pangakong nagpaiyak sa ilan, nagpaasa sa marami. At nagtanong sa buong mundo, totoo ba ito o isa lang itong magandang salita? Mga ka-fans, humawak muna kayo sa upuan ninyo. Dahil ang kwentong ito ay hindi tungkol sa isang atleta lang. Hindi rin ito tsismis ng isang celebrity couple. Ito ay tungkol sa pinakamalaking entablado sa mundo, ang Olympics. At ngayong 2028, isang kontrobersyal pero emosyonal na pangako ang binitiwan ng mga organizer. Ang Olympics na ito ay para sa lahat, abot kaya. Bukas. Inclusive. Sa panahong ang mga event ticket ay parang luxury na para lang sa mayayaman, may isang organisasyon na nagsabing hindi sa amin. Sa social media, parang mailindol, may fans na nagsasabing, finally. Olympics na kaya naming puntahan. May iba namang nagdududa, parang masyadong maganda para maging totoo. Sa Pilipinas, maraming nagsasabi, kung ganito kamura, baka ito na ang first Olympics ko. Sa Japan, tahimik pero puno ng pag-asa. Sa Russia at Germany, may halo ng excitement at skepticism. Dahil sa totoo lang sanay na tayong masaktan ng ticket prices. Sa gitna ng Los Angeles Coliseum, isang lugar na punong-puno ng kasaysayan. Tumayo si Casey Wasserman, chairman ng DFA, 28, at doon niya binitiwan ang linyang nagpahinto ng mundo. 1 million tickets as dollars, 28 lang. Isang katlo ng 14 na million tickets as dollars, 100 o mas mababa. Sandali, huminga tayo. Os dollars 28 para sa Olympics, hindi concert, hindi. Olympics, at dito nagsimulang magbago ang usapan. Sa mga nakaraang taon, nasanay na tayo sa ganito. World Cup tickets na libo-libo ang presyo, Olympics na parang pang-elite lang, mga batang nanonood lang sa G. Dahil hindi kaya ng pamilya at kamakailan lang binatikos ang FIFA dahil sa tinawag na astronomical at extortionate na ticket prices. Kaya nang magsalita ang ISE 28, parang may sumigaw sa katahimikan. Ayon kay Wasserman, from the beginning, malinaw sa amin ang games na ito ay para sa lahat. Hindi lang ito line, hindi lang ito magandang pakinggan, ito ay direktang sagot sa galit, pagod, at sama ng loob ng fans sa buong mundo. At para sa marami ito ang unang beses na naramdaman nilang iniisip sila ng Olympics. At dito mas lalong tumaas ang tensyon, hindi agad bentahan. Hindi first come, first served, lottery system, magre-register ang fans, random na bibigyan ng time slot, at doon pa lang sila may tsansang bumili, para sa ilan, patas, para sa iba. Nakakakaba, pero isang bagay ang malinaw. Kahit sino, may tsansa, sa parehong event, may isang detalye na halos hindi napansin ng iba pero sobrang bigat ng emosyon. 150,000 volunteers, 150,000 taon na nagsabing, gusto kong maging parte ng kasaysayan. Walang bayad, walang spotlight, puro puso, at dito na paluha ang marami. Pumasok sa kwento si Janet Evans, isang Olympic legend, 4 na gintong medalya, at dati ring 12-year-old fan lang. Ayon sa kanya, nanonood lang ako noong 1984 at doon nagsimula ang pangarap ko. Isipin mo iyon, isang batang nanonood dahil affordable ang tiket na naging Olympic champion, at ngayon, gusto niyang mangyari ulit iyon, para sa bagong henerasyon, at dito na tayo sa pinaka-critical na punto. Ang tanong ng lahat ay hindi lang, magkano ang tiket? Kundi totoo ba hanggang dulo, makukuha ba talaga ng ordinaryong fan, o maubos sa may koneksyon? Ito ang tensyon, ito ang drama, ito ang dahilan kung bakit lahat ay nakatutok. Sa dami ng negatibong balita sa mundo, ang pangakong ito ay parang liwanag, para sa isang batang Pilipino na nangangarap maging atleta. Para sa pamilyang Hapones na gustong makakita ng Olympics live, para sa fans sa Russia at Germany na gustong maramdaman ang energy ng mundo sa iisang lugar. Ito ay pag-asa na hindi nakapresyo ng libo-libo. Sa ngayon, ang mundo ay naghihintay. Hindi lang ng ticket sale kundi ng patunay kung matutupad ang pangako ng DFA, 28, maaaring magbago ang Olympics magpakailanman. At kung hindi, mas lalong sasakit ang puso ng fans. Pero sa sandaling ito, mas nangingibabaw ang isang emosyon, pag-asa. Dahil minsan lang mangyari na ang isang napakalaking event ay magsabi, hindi ka namin kakalimutan. At ang tanong ngayon, mga ka-fans, ito na ba ang Olympics na tunay na para sa lahat? O isa lang itong magandang kwento bago ang masakit na katotohanan?
Manatili kayo dahil ang kasaysayan ay magsisimula pa lang.